kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tuwirang pag-ibig niya'y hindi nagmamaliw, hindi namamatay at di mapaparam, kaya't kung nadarama lamang ng bawat kanyang anak na nilalang, kay sarap mabuhay. Anuman ang pahintulot niyang kaganapan, kung siya ang aasahan at pagtitiwalaan, ang lahat niya'y napagtatagumpayan. Ang may pandinig ay nakarinig. Purihin, purihin, purihin ang Ama, sadyang ang kapag siyang kumilos at nagpatupad, tunay na hindi kaya ng tao ang kanyang ipagaganap. Salamat sa buong kapatiran na ngayon ay naririto, bawat chapter. Napakaganda ng naging resulta ng pagpupulong. Napakaganda, mga minamahal ko. Salamat sa inyong pagtalima, sa inyong pagsunod. Hindi tao ang sinunod nyo, kundi ang Diyos na di nakikita. Pinatotohanan lamang na kapag tapat ka sa Kanya, pagsisikapan mong tuparin kung ano ang magandang layunin niya. Kaya sa inyong lahat, kinagagalak kong kayo'y batiin at pasalamatan mula sa Diyos ng katotohanan. Sapagkat kundi magkakaisa at walang pagkakaisa, paano nga masasabing Diyos Ama ang kapiling ng bawat isang anak niya? Subalit sa nakikitang pakikiisa at pagkakaisa, na isa sa larawan ng pagpapatutuo ng Diyos ang pumili sa inyong mga anak niya. Buhay ba ang Diyos? Kaya kayo naman ang numamnam at dumama sa mga ginagawa niyong pakikiisa sa Kanya, kung ano ang may gaganti niya at ginaganti niya sa kabila man ng pakiramdam nyo o alam ninyo may pinagdaraanan kayo. Subalit, naiuusad nyo, nakasasadyad kayo, ang maghapon ay nahuhulag po sa inyo, maging ang magdamag ay pinapayapa pa rin kayo. Sa makatwid buhay ang kumakalinga, pumapatnubay, subalit di nakikita. At ang nagpapatutuo ay ang mga nakikinabang na mga anak niya. Tunay nga, kung walang mapapakitang hiwaga ang Ama sa lupa, anong patutuo na buhay siya? Subalit dahil sa mga kahiwagaan at mga kaganapang kay hirap man bilang tao kung isipin, subalit kay gaan na nakakamtan kung paano ka pinapatnubayan. Yaw na nga ang kapag kayo'y nakadama ng tuwirang pag-ibig ng Ama, hindi nyo naalintana ang mga pinagdaraanan ninyo, sapagkat alam nyo, batid nyo, hindi kayo pababayaan niya. Alam nyo, batid nyo, pag-asa nyo siya. Alam nyo, batid nyo, di nagkukulang siya. Alam nyo, batid nyo, makapangyarihan siya. Alam nyo at batid nyo, may magagawa siya. Buhay ba ang Ama? At yan ang tunay na pananampalataya. Yan ang tapat na pananalig. Hindi pinaghahari ang galit, puot, hinanakit. Hindi nagmamasid siya nakakainggit at hindi magseselos sa bawat kapatid. Sapagkat iisang damdamin ang damdaming nasa sa inyo. Kaya yaon ang makikita at ipakikita ninyo dahil gayon kayo. Nawa, bilang mga kapatirang Divine Mercy, saan man kayo makarating, saan man kayo magtungo, sino man ang kahalubilo nyo, ang inyong kasama at makakasama, maipadama nyo at maipakita, ang turo sa inyo'y di turo ng tao, ang naririnig nyo'y di katuruan ng tao, kundi ang binabahagi sa inyo'y mula sa katotohanan, upang makita ninyo kung paano ang liwanag na taglay at ang Amang nagbabahagi niyon ay manahang lubos sa buhay ng bawat isa. Sa gayon, mapapatotohanang ang ginagampanan ninyo ay hindi para sa tao, kundi alang-alang sa kalulugod at makalulugod sa pananaw ng Ama. At ang bawat bahagi ninyo sa kapwa nyo ay hindi para sa ganang inyo,
kundi para sa Kanya, sapagkat siyaon lamang ang may babalik niyong ganti sa buhay na pahiram sa inyo. At sa mga pagpapalang inyong natatamasa, o dili kaya'y kinakamtan, sa kabila man ng mayroong payak ang buhay, subalit ang gabay at patnubay ay kapiling at kasama sa pamamagitan ng Espiritu Banal. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, nawa, di man dito, di man kung saan, na dapat ay kayo'y naroon, maging sa inyong tahanan, kapaligiran, at kanino man, isa lang ang inyong pakikitungo, isa lang ang inyong damdamin, ang damdaming mula sa Ama, na natutunan nyo sa Kanya, na pinabadama sa inyo, at dapat ipadama sa kapwa nyo, dapat ipakilala, siya ay mabuti, siya ay ganang, banal. Upang kung papaano nyo pinapakilala siya sa inyong kapwa-tao, mapatotohanang ang sinusundan nyo ay di multo, kundi Diyos na totoo. Ang winawangis sa inyo at tinutularang halimbawa ay ang tunay na guro at pinakaguro, hindi ang impostor, hindi rin ang alibugha, kundi ang totoong anak na ibinaba, ang guro na pinakaguro at pinakahari na naging hari, kung paghahariin ninyong lahat, tunay na pangungunahan kayo ng Espiritu ng Ama, ng Anak, at banal ang sa inyo ay maghahari. Banal na Espiritu, sumainyong lahat, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Nawa, saan man dako kayo pumalaot, ang pandamang binuhay sa inyo, siyang badama at mapadama nyo sa kapwa nyo tao. Upang ganang inyo, di man kayo tanggapin at kilalanin bilang pagkatao, subalit ang napakilala nyong nagmamahal sa inyo at nagmahal din kayo, yaon ang mapatotohanang Diyos Ama at Diyos Anak ang nakilala ninyo, pinaglilingkuran at tinanggap ng inyong buhay. Pagharian kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Oo nga naman. Saan ka ba magtutungong lugar na maiiba ang pananaw mo? Ang maiiba lang ay ang mga pananim at ang mga nakikita mong nakatindig. Subalit, kahit saan ka magtungo, ang makikita mo'y lupa pa rin. Pag tumingala ka, langit parit alapaap. Langit na hindi mo maaabot, na di mo malilipad, at di mo mapapasok. Kahit gaano ka kalakas, makapangyarihan, at mayaman ka sa buong daigdigan. Sapagkat hindi ito mabubuksan para pahalagahan ka at sabihin, mayaman ito, papasok ako doon. Papapasukin ko, bubuksan ko ito. Makapangyarihan ako, bubuksan ko. Makapangyarihan ako, mabubuksan ko ito, papasok ako. Ang lahat ng papasok doon, ang mapipili na karapat-dapat para pumasok sa kaharian ng langit. Buhay ba ang Ama? Kaya ito ngayon ang pinipili ng mga matatalino at pinaghahanda ng tunay na matalino, ang pagdatal ng wakas ng buhay upang tamasahin ang ikaluluwalhati ng kaluluwa at makamtan ng buhay na walang hanggan. Kalisabay ng pagnanasang kamti ng panglupang pisikal na material na kailangan, subalit mahalagang makamtan ang pangkaluluwa na kaligtasan. Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos?
Mga minamahal, sadyang kung papaano ang siniwalat mong sa panaginip lamang ay nakadama ka. Wala ngang pagkabula ang nakatala sa banal na aklat na ang panaginip ay natutupad at pawang totoo kapag ang napanaginip mo ay ang Panginoon. Totoong totoo yan. Kaya nga, papaano mapapatotohanan ang salita ng Diyos ay totoo at ang salita niya ay buhay? Paano mapapatotohanan? Sumunod ka muna, pakita mo muna, at pagkatapos mapapakita sa iyo ng Ama kung papaano ang totoong mga salita niya. Lahat ng nagaganap sa ibabaw ng lupa, nakatala sa banal na aklat. Kung marunong lang kayong magsuri, manunton sa katotohanan, makikita niyong lahat. Sasagutin kayo ng banal na aklat. Mga kaganapan, ugali, at matutupad na tinutupad ng Ama dahil ang salita niya ay walang pagkabula. Buhay ba ang Diyos? Kaya panghawakan ninyo ang kanyang salita. Patuloy niyong panghawakan at patuloy niyang ipakikita ito'y buhay. Patuloy niyong isabuhay at patuloy niyang ipakikitang siya'y makapangyarihan. Patuloy niyong sundin at patuloy niyong mararamdaman kayo'y kanyang kapiling. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumayinyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Kaya nga, paano mo mapapatotohanan sa isang taong nag-aral na siya nga ay may natutunan? At halimbawa, sasabihin, saan ba ka nag-aaral ang anak mo? Sa blank eka. Magagaling eka ang guro doon. Ganun ba eka? Doon ko rin pag-aaralin ng aking anak. Doon pinag-aral. Hindi katulad ng kanyang anak na magaling ang kanyang naging anak na pinag-aral doon. Nagsabi ngayon, ang magulang na nagsabing, doon ko pag-aaralin ng aking anak. Doon sa nagsabing, magaling doon ang mga guro. Sabi mo, magagaling doon ang mga guro. Ba't walang nabago sa anak ko? Tandaan ninyo, wala sa magaling na guro ang pagtuturo para matutong ganap ang anak nyo, kundi sa pinag-aaral at nag-aaral. Tama baga, mahal na kapatid na dating direktora? Sapagkat kay galing-galing mo man magturo, kung ang tinuturuan mo'y ayaw makinig at tayo tumanggap, may bibigay mo bang galing mo sa kanya? Subalit, sa palagay man ng kapwa mo, wala kang kagaling-galing at magaling ang tinuturuan. Hindi mo namamalayan, nagiging dalubhasa ka pa doon sa nagtuturo sa iyo. Sapagkat ang wika ng Panginoon mo, magaling man ang guro mo, matutulad ka rin sa kanya kapag ikaw ay tumulad sa gawa niya. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang galing ng guro mo na nagtuturo sa iyo, kapag tinularan mo ang kanyang kagalingan na pakikiisa at pakikitungo, magagawa mo rin ang nagagawa niya. Ang pananalig sa Ama, ang manalig sa Ama, ang tumupad sa Ama, ang sumunod sa Ama. Kaya mapapakita rin ng Ama sa iyo, ikay kaisa bilang anak na tulad ng anak na isinugo sa iyo. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung napakagaling man ang isinugo, sapagkat ang pinagmulan ay tunay na magaling, ikaw na sinugo ay nagpakagaling sa lupa at ang sinuguan mo, tinunguhan mo, ay ayaw kang tanggapin. Mayroon bang magaling? Wala. Sa makatwid,
nasa mga tumatanggap ang tunay na kagalingan para mapatutuhanang napakagaling ng Ama sa kanyang kagalingan. Nais niya nga lahat ay mabahaginan. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya nawa, mga kapatirang Divine Mercy, ang tunay na makamtan ninyo ay ang tunay na kalooban ng Ama. Upang sa bawat araw at gabi man, kapag siyang naramdaman nyo at pinanahan na tuwiran, tunay na ang galing niya, ang galing-galing niya sa pangangaral, sa pananalita, sa paggawa, makakamtan ninyo sa makapangyarihan niyang espiritu na kung magiging marapat kayo sumunod, tatamasahin nyo ang tunay na kaloob niya. Liwanag, pangunawa, kagalakan, kapayapaan, kakontentuhan, kasiyahan, kaalwanan, katighawan, lakas, tibay, tapang, at katatagan. Pagpalain kayo, net karamanayahanam, net karamanayahanam, net karamanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Kung papaano nangyari ang itinanim sa dako kung saan naroroon si Noe ng panahong siya'y buhay at nagkaroon ng buhay na mga puno ng ubas sa ibang dako, palipat-lipat lang yun. Nang magkaroon ng bunga ang mga ubas na tinanim niya, may isip ang tao, sinidla ng isip ng tao. Sinidla ng Ama ng isip ang tao. Naisip niya, magtanim siyang muli. At nagkaroon naman ng magkaisip na humingi, nagtanim siya. Subalit, tandaan ninyo, mayroong natanim sa Israel, Rome, halimbawa, at Germany. Doon nagsitubo sila. Subalit, sa ibang bansa, hindi sila tutubo. Yan ang pawang katotohanan, maging ang salita ng Ama. Tumubo kay Pedro, tumubo kay Juan, tumubo kay Petra, tumubo kay Maria, ngunit kay Magdalena, maring di tutubo siya. Sapagkat, kung ang lupa na yon ay hindi naangkop doon sa tinutubo, hindi tutubo ang tinubo. Magnilay kayo sa bawat kong tinuturan. Ganang talinong pagkatao, di nyo yan maririnig. Subalit ganang di nyo nakitang nangusap, bulayin nyo at tantuin kung ito'y pawang katotohanan. Sapagkat, katulad ng hinahasik na binhi sa inyo, pag hinasik na gayon, tutubuan ang dapat matubuan. Kaya't ang malinis na lupain, sisibol ang pananim. Sa madamo, mabato at buhanginan, may tumubo man, di magbubunga ng mainam. Sa makatwid, talinghagang tinuran, baybayin niyong lubusan, ano dapat at anong dapat na maganap sa inyong lahat. Marapat na kayong lahat ay makinabang sa mabubuting binhi at magsipamungang ganap na kayo rin ang makakalasap, makikinabang, masisyahan at matutuwa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba siya? Gayon din naman sa karagatan. Hindi lahat ng sakop ng dagat, bagamat ang dagat ay walang patid, sa bawat bansa, naroroon ng dagat, dugtong-dugtong lamang yan. Kaya ang kapitan may kompas. Alam niya ang kanyang daraanan. Pag hindi niya binaybay ang kompas na yan, hindi niya matutunton ang bansang tutunguhan. Kaya kung wala siyang kompas, hindi siya makakadiretso sa bansang kanyang tutunguhan. Yan ang talinong binigay ng Ama. May kompas. Sapagkat kapag nasa karagatan ka, hindi mo na alam kung saan ang hangganan at sadsaran. Subalit dahil mayroong kang direksyon tinusundan, patutunguhan mong lugar ay aabutan.
Pakatandaan ninyo, mga minamahal ko, gaano man kalawak at katalino ang tao, may hangganan ito. Hindi niya maabot ang tunay na kalooban at kagustuhan ng Ama kung di niya susundin ang kanyang tuntunin. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya hindi niya magagawa ang lahat ng gusto niya, gaanon siyang kapangyarihan at taglayayaman, kung di ang tuntunin ng Ama ang tutup din at susundin. Ang lahat lang ng gusto niya at magagawa niya at kaya niyang mapapatupad niya. Subalit ang di kalooban ng Ama, hindi niya kakamtan. Kaya't ang lahat patuto lamang niyang may hangganan sa tao, ngunit at pasubali siya, walang hangganan ang magagawa niya. Kaya't ilagak niyo lahat sa Kanya, upang ang hindi ninyo makamtan para sa inyo'y mahirap para ito'y tupdin at gawin, madali niyang sa inyo'y may babahagi man din. Sapagkat saan man dako, naroroon ang lalim, naroroon ang malalim, naroroon ang kalaliman. Doon mo makikita ang iba't ibang sibol na hindi mo makikita sa mababaw na tubig lang. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Patotoo lamang at tanda lamang, mga minamahal ko, kung mababaw pa ang pananaw mo at pananalig mo sa Ama, hindi mo matutunto ng kalaliman niya at hindi mo mararamdaman ang tunay na bukal na kanyang pagmamahal. Kaya kailangan lumalim ka sa pagtitiwala sa Kanya, sa pananalig sa Kanya, upang maramdaman mo at maabot mo at maarok mo kung ano ang damdamin niya sa iyo. Pagpalain kayo, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At sa karagatan, iba't ibang isda ang naroroon, masasarap, malilinamnam, at tunay na mabitamina. Pumunta ka ng sapa, iba makukuha. Sa makatwid, pinatototohanan ng Ama, sa malawak mong pangunawa, sa malalim mong pandama, may pagkakalob sa iyo ng Ama ang tunay na sarap ng buhay mula sa Kanya. Pagpalain kayo, talinghaga kung pinakinggan nyo ng mga may pandinig, kayo'y nakarinig, mawawa at maramdaman nyo, tuwirang alay ko't handog sa inyo. Ganang pagkatao, hindi mawiwika ito. Ganang si Constancia, hindi nagtutura ng gayon. Ganang di nyo nakitang nagluwal sa inyo, sumainyo ang kapayapaan ko. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Ay sarap. Sabi nga, kung alam nyo lamang po, doon napapatutuhanan ng Ama ang kanyang pagpapatatag at pagpapatibay sa inyo kapag may dinaranas kayong mga pinakikibakahan sa buhay nyo, doon napapakita ng Ama upang lumakas ka't mapalakas kanya sa kapuspusan ng kanyang espiritu. Yun ang ipagkakalob niya. Kapag ikay di nawalay at humiwalay sa Kanya, mapapakita niya sa iyo buhay na buhay siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya tama lamang na kapag kayo may pinagdaraanan, sa Kanya kayo lumalapit, sa Kanya kayo dumadaing, sa Kanya kayo mangunyapit, sa Kanya kayo maging tapat. At kailanman, kung papaano kayo lumalapit tapat at sa Kanya'y nagmamahal, hindi rin kayo maninimdim, malulumbay, magigiyagis ang kaisipan. Hindi kayo magingit-ngit, magngangalit, magagalit. Kundi kayo'y nananabik, nagagalak na siya ang mag-ahon, magsadsyad, magbigay ng tagumpay. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba yung kwento ng Diyos? Naunawaan niyo po ba yung bahagi niya? Mga minamahal. Kaya kahit nasaan ka, ang magugunita mo, ang mabuting kaloob sa iyo ng Diyos, nasayang kapag hindi mo pinahalagahan, kapag hindi mo minahal.
sapagkat napakahirap ng ito'y kamtan kung ikaw pa sa kanya'y mawawalay. Kaya pagsikapan po ninyo, pagsumikapan po ninyo, mga minamahal na kapatid, ang Divine Mercy, na kayo ay maging makatotohanan sa ating Panginoon. Kung ako man po ay nagkakasala at nagkakamali sa inyong palagay, huwag na yon ang masdan ninyo. Ang masdan nyo'y kung papaano kayo magiging tapat kung ako'y hindi tapat. Magiging totoo kung hindi ako totoo. Sapagkat kung ako ang may sala, ako rin naman ang magdadala, hindi naman kayo. Anong ibig kong sabihin? Sample lamang po ako. Kaya't kung may nakikita kayong hindi maganda sa kapwa nyo, huwag nyo nang sabihin, dahil sa kanya, hindi ako makapagtagumpay. Hindi totoo yan. Dahil sa'yo, kaya di ka magtagumpay. Sapagkat hindi kasalanan ang kapwa mo, ang kabiguan mo. Kundi nasa sa'yo para magtagumpay ka. Kung nasa iyo ang Diyos mo, hindi ka pababayaan kahit kailan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, wag mo nang iparatang pa sa kapwa mo, dili kaya ibintang kung ano man ang di mo nakakamtan. At sasabihin, kasalanan kasi niya. Mahirap magparatang ng kasalanan ng kapwa mo para ilihis mo lang ang pagkakasala mo. Mas maganda na, hindi mo man kasalanan, aminin mo, ikaw ang may kasalanan kung dinidikdik ka. Ganyan ang ginawa ng Kristo. Hindi nagsalita, inako ang kasalanan, walang ginawa, kundi tumubos ng kasalanan. Subalit dahil alam ng Ama na hindi kaya ng tao ito, kaya binigay ng Espiritu, binaba ang Espiritu. Yan ang patuto. May Espiritu ba kayo? Kung mayroon kayo, kaya nyo na rin gawin ang tubusin. Si Petra, si Pedro, nagkasala siya, tiimbagang, taintim, na mananalangin kasama, patawarin mo siya, at ako'y patawarin mo rin. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat maliwanag ang nakatala, hindi patatawarin ang di marunong magpatawad. O sige, mula sa hilerang ito, tumingin nga kayong pakaliwa. Mula naman sa hilerang yon, tumingin nga kayong pakaliwa. O tingnan nyo nga kung sinong walang kasalanan sa inyo diyan. At sa kapwa nyo kung sinong walang kasalanan. At maging sarili nyo, tanungin nyo nga kung di kayo nagkakasala. Sa makatwid, lahat ng tao ay nagkakasala. Kaya huwag iangat ang sarili. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Bagkos, sala mo, sala niya, saya, hindi saya. Sala mo, sala niya, saya. Mali talaga, napupunta sa saya. Sala niya, sala nila, sala mo, sala ninyo, sala ng tao, di sala ng Kristo. Subalit tinubos ng isang anak ng Ama. Sa makatwid, kung may konsensya ka at tinanggap mo na ang tagapagligtas mo, tinatawagan mong Panginoon, madadaya mo ba siya? Maloloko mo ba siya? Malilinlang mo ba siya? Aba, kung wala kang konsensya, baka pag dumating ang ikay magkaroon ng konsensya, hindi mo na mahabol pa ang pagkakasala mo, pagkat ka na. Buhay ba ang Ama? Kaya samantalahin habang may buhay. Habang may buhay, magnilay at magbulay, magtantong tuwiran sa bawat kaganapan, sa isip at damdamin pagnilayan ang iyong buhay na kung paano ka minahal at inakay ng Ama sa bawat araw at gabi man na pinapatnubayan, ginagabayan
Pinag-aalaya ng kahalagahan, pagmamahal, paglinga, pagsubaybay, kaya't ikaw na anak niya, magtunang tuwira ng pansin sa kanya, mga salita't aral, mabubuting gawa, tama't tumpak na ginawa, upang yaon ang sa inyo'y makilala at patuloy na kilalanin, upang lahat kayo'y hindi mawalay kailanman. Tandaan ninyo, kung ang nasaktan yung damdamin ng siya lamang ninyong dadamhin, hindi kayo makakawala sa masakit niyong damdamin. Kung ang mga ginawa ng inyong kapwa ang siya lamang ninyong patuloy na isipin, kung bakit kayo sinaktan, pinahirapan, at bakit nagawa yan, hindi kayo makalalaya sa sama ng loob ng inyong kalooban. Subalit patuloy niyong isipin na yang Ama, kung paano kayo nakakaraos sa maghapon at magdamag, kung paano niya kayo binibigyang kahalagahan, at ang damhin ninyo'y pagmamahal niya. Tingnan ninyo kung di kayo maging maligaya at masaya. Kulang man ito, kulang man iyon para sa iyong palagay. Subalit kapag naalala mong wala siyang kulang kailanman, aasa ka't hihingi ng pag-asa, sapagkat alam mong siya'y buhay sa iyong buhay. Kaya't sa patuloy mong pagtitiwala at pananalig, sa hindi mo namamalayan, ikay nakakasadyad. At sa pagsadyad mong tuwiran, hindi mo makikita kung paano ang nakaraan, na ikaw pala'y naghirap, ikaw pala'y nasaktan, ikaw pala'y dinusta, ikaw pala'y hinamak, ikaw pala'y nahirapan, sa hindi mo naman pinaghirapan, na dapat ay di mo pahirapan ang iyong sarili man lang. Subalit dahil ito'y kinamtan mo, at niloob na maganap sa iyo, lasapin mong may sarap, lasapin mong may tamis, nang hindi ka nasusuka sa pait na nilalagok. Bagkus patuloy mong alamin kung paano may dudulot mo sa ama mo, upang alamin din niya kung anong may bibigay niyang marapat sa iyo. At sa patuloy niyong pagkakaisa at magkaisa kayo, mapapadama at mapapakita niya, anak ka niya, ama mo siya, Diyos siya, tao ka. Subalit, dahil mahal ka, lahat ng makabubutit ikabubuti mo, alam niya na ibigay ito sa iyo. Pagkat habang may buhay, Ama, hindi kayo iiwan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Nang ang alagad pa lamang po ay naging 3 na. Puro hirap ang dinaranas ng mga 3 ito. Si Cecilia, lahat ay siya. At ang hirap na tinatamas at dinaranas naman ang isa kung paano hamakin at sabihin, pati anak mo karga-karga. At kung paano rin kutsay ng isa, punta ka na rin, punta, ano bang magagawa mo dyan? Nangusap ang espiritu ng katotohanan sa kanila. Tandaan ninyo, patototohanan ko sa kanila balang araw. Kung papaano ikaw ngayon ang anak mo'y karga-karga, lalaki sila at magdadalaga na di mo namamalayan, nakauusad ka, nakakahulagpos ka. At ang sinabi naman sa isa, kung papaanong kinukutsa ka, tandaan mo lahat ng anak mo'y makatatapos ito at magkakatrabaho. Purihin ang Ama. Ito ang binahagi at binabahagi. Ngayon tinatamasa ng sinambit ay lahat ng mga anak mo'y magkakatrabaho.
Kaya, nasa pagbabata, nasa paghihintay, nasa paglaban sa hamon ng kapwa mo, kung paano ka hamakin, kung paano ka kutsain, kung paano ka pagtawanan, kung paano ka lalaban para ito isadyad mo sa katapatan na itupdin ang layo ng Ama. At sa ginawa mo, mapapakita ng Ama mo, hindi siya bulag, hindi siya bingi, hindi siya patay, makipag-totoo ka lang. Pagpalain kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? Mga minamahal, napakabuti po ng Panginoon, ano? Oo nga naman, ang tao walang kinikilala sa'yo kundi yung itsura mo Walang sinusuri sa'yo kundi ang pamumuhay mo Walang tinatanong sa'yo kung anong uri ang buhay mo Subalit tandaan mo, siya hindi niya aalamin yun sa sarili niya. Subalit ang Diyos, hindi man nagtatanong kahit kanino, inuuri niya at inaalam niya kung ano may bibigay niya at kung anong bibigay niya at ano ang kanya. Buhay ba nga, Ma? Kaya, masarap sa piling ng Espiritong Banal. Nalasap nyo na ba ang sarap? Nararamdaman nyo ba ang sarap? Patuloy nyong damhin, patuloy nyong kamtin, patuloy kayong maaliw, patuloy kayong lumaban, hanggang sa hindi nyo namamalayan, kayo'y nakaangat at pinagtagumpay. Katulad ng gawain ito, hinamak-hamak, hinamak na ganap, payak, hindi lalago yan. Pagdating ng 10 taon yan, matatapos na yan. Umusad ang 14, magla-15. Sino ang tumupad? Sino ang nagbahagi? Sino ang nagtindig? Kung tao, wasak na. Subalit hindi tao, kaya nakatindig. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, dumatal ang iba't ibang usapan, paninirang walang katapusan. Walang katapusan magpahanggang ngayon. Subalit, ano man ang gawin, ang Ama, ang tagabuo ng sira, ang tagapagbalangkas ng tama, sa Kanya ka lumapit, mangunyapit at dumaing. Sa Kanya ka magtiwala at maniwala. Kahit hilahod ng iyong tuhod, tumindig ka, ititindig ka pa rin niya. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Maliwanag ang patuto sa inyo sa mga nanonood ng balita. Meron bang lihim na hindi nabunyag? Meron bang tinagong kay luwat-luwat na nagsiunlad kung ano pinagmulan na hindi nabungkal? Maliwanag ang totoo at katotohanan, taon man ang binilang, sisingaw at sisingaw ang bao. Lalabas at lalabas ang daga. Kaya, maghintay na lamang kayo sa mga susunod pa ng wika ng Ama. Ang tao'y walang magagawa, ngunit siya maraming magagawa. Pagpalain kayo, kaya't kung nagnanasa kayo ng kapayapaan, kung nagnanasa kayo ng kagalakan, huwag kayong tumugot sa pangungunyapit, sa paglapit, sa pagdaing, sa pagsunod. Sa Kanya kayo, huwag tutugot. Sapagkat ang nagpapainog ng mundo nyo at buhay nyo ang may hawak ng buhay. Wika nga niyang malapit na malapit para inyong marinig. Hali kayo mga anak ko, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal sa inyong mga pasanin sa buhay. Ako ang pamatok nyo. Ako ang buhay. Ako ang daanang katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At sino namang impostor ang masasambit yaon? At sinong bulaan naman ang wiwikain niyaan? At sino namang tao ang magsasambit niyaan?
at sinong taong magbibigkas niyan. Kaya't halina kayo, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Pag-aralan man niya ng tao, kung di loloobin, mapapahiya siya kapag nagbigkas ng totoo na di niya maalam at di niya mabigkas ang narapat at nararapat. Kaya, lahat ng sa Biblia na pinag-aaralan nyo bilang tao, ang matalino'y makapagmememorya. Subalit kung hindi totoo, hindi may sasabuhay ito. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Diyos? Sapat bang Diyos? Dakila po bang Diyos? Busog po ba kayo? Nabungkal po ba kayo? Lumalim baga kayo? Natapos bang uhaw nyo? Kung magkagayon, namnamin nyo naman ang palalasap na matamis. Tandaan ninyo, kumain ka man ng mapait, pag kumain ka ng matamis, mananaig na ang tamis. Mawawala na ang pait. Kaya, pasalamatan nyo ang Ama sa mga pinagdaranan nyo sapagkat may handa siyang pampatamis ng buhay nyo. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Sabi ngang maliwanag, kung ikaw tao ka lamang, kapag nakikita mong nahihirapan at nasasaktan ang iyong anak, parang nagdurugo ang iyong puso, ako pa kayang iyong Diyos ng katotohanan? Kapag nakikita mo ang anak mong nasa tama at mabait, mabutit, masipag, ika'y lugod na lugod, ako pa kayang Diyos mong tinatawagan? Subalit kapag nakikita mo ang anak mong nagkakasala at ikaw ay pinagsasasagot-sagot at ikaw ay nilalapastangan, anong nararamdaman mo? Hindi nga ba't ika'y nahihirapan ng loob? Ako pa kaya na lahat kayo'y aking iniibig, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat inika niya, manalig ka na. Bawat may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin, alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong yayari sa inyo. Manalig Ama.
bawat araw sa inyo may nakalaan. Mayroon ng mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam ko magagawa ang Ama. Diyan pa lamang makikita nyo na kung sa inyo, sa inyo. Kung di sa inyo, hindi sa inyo. Hindi naman pinipili na, kundi, di ba ga? Parang nagsasabog ng binhi habang naglalakad. Di ba? Sigurado, lahat ng mabagsakan nung lupa na yung mataba, tutubo ang mabuting binhi. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung lahat kayo ay nagpapakatotoo sa damdamin ng Ama'y damdamin na nga ninyo, tandaan ninyo, walang di magagalak na puso kayo. Pagpalain kayo. Pasensya na po, wala tamong misa ngayon. Wala po tayong misa ngayon sapagkat parehas na sabay daw magpapacheck up. Nagpapacheck up daw po yung ating mga pari na nakakapagmisa po dito. Nagkasabay pa ang kanilang araw ng pagpapacheck up. Kaya, malungkot po ba kayo? Kahit na hindi nakapagmisa sila, ang Diyos naman ay patuloy na nagbibigay. Ano po? Sabi ko nga po kay Among nung dumating ako Among, salamat po. Oo, sabi niya, Apo Concheng, hanggang ala ka nga na, reta nga ng tagasunod mo, tsaka retang, katagalugin ko, Apo Concheng, kahit wala kayo mga tagasunod mo, tsaka yung mga, yung followers mo, tsaka yung mga naglilingkod mo, andun sila, salamat sa Panginoon. Natuwa po ako, lumundag ang puso ko. Sabi ko, opo, dahil wala man ako, nandun naman ang Diyos at ang Espiritu, di ba? Oo, sabi niya, hindi mo naman dala kasi sabi niya, opo, nandun naman ka ako Espiritu kahit saan, di po ba dala ng tao, taglay ng tao, may Espiritong totoo. Kaya, ay pwede ko na pala ako silang iwan. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Madadalas yata ang pag-alis. Payag po kayo. Pumayag na kayo. Siyempre, ihayo, sabi ng Panginoon, ikalat ang kanyang mabuting gawa. Sabi nga ng Panginoon, huwag kayong maging sakim. Ano? Nasa banal na aklat po yan. Huwag kayong maging sakim. Ang ibig sabihin ng maging sakim, hindi lamang sa bagay. Kahit sa pag-ibig, huwag kayong maging sakim. Sa paglingap, huwag kayong maging sakim. Sapagkat kung kayo'y nasa Panginoon na, hindi na kayo sakim sa pagmamahal. Hindi na kayo magseselos, hindi na kayo maiinggit. Sapagkat gusto nyo na, kayo rin ay mamahagi. May bahagi nyo yung pag-ibig na nasa sa inyo. Kaya hindi na kayo mapaghanap, kundi kayo'y mapagbigay. Buhay ba ang Diyos? Kaya maligaya na kayo, maganda na yung pandaman nyo, sapagkat di na kayo ganun. Yun ang pinatay sa inyong damdamin at ang nabuhay na ang mapagbigay na. Hindi na nasakim, hindi na sakim, hindi na sakim sa pagmamahal, hindi na sakim sa paglingap, kundi marunong ka ng lumingap, marunong ka ng magbigay ng pagmamahal kanino man. Pagpalain kayo. At tandaan ninyo, kapag malinis na ang isip nyo at malinis ang puso nyo, walang taong hindi nadidimlim kumisan, lalo na't pagkatao. Di po ba't ang Panginoon ay nanumbat din? Di ba? Nanumbat din ang Panginoon. Nabasa nyo na ba yun sa Biblia? Nanumbat din. Ano sabi niya? Kawawa ka, Korazin. Kawawa ka, Bethsaida.
kung sa Sidon sila ay nagbago. Subalit, ang mga taga-Gomora, naku, basahin nga ninyo at nang mahalaman ninyong lahat yan. Sapagkat siya'y nanghihinayang, mabuti pa ng panahon ng mga Sodom at Gomora nang malaman nilang parurusahan sila ng Ama, sila'y nagsisit, nagbago, nagdamit ng sako. Nang panahon ni Jonas, nang habilinan niya ang Ninibe, sinabi ng Ama kay Jonas, tumungo ka sa Ninibe, at kapag hindi sila nagsisit, nagbago, sila'y parurusahan ko. Nagdamit ng sako ang pinakahari, hinubad ang pagkahari, at siya ay nagpakababa. At sinabi niya sa buong sambahayan ng Ninibe, sila'y magsisi at nagbalik loob. Nalugod ang Ama sa hari, nalugod ang Ama sa mga taga-bayan ng Ninibe. Kaya nagalit naman si Jonas doon, dahil alam kong ikaw ay mabait, sabi niya. Alam kong nagbabago ka ang iyong loob pag nakita mo ang tao ay nagsisi. Kaya, nagalit siya. Ang kinagalit niya, para siyang napahiya. Aba, hindi ka ba natutuwa, Jonas? Pinatubo niya yung halaman. Natuwa siya. Nasa lindungan siya, naliliman siya, at nang magising siyang muling wala na yon. Nagalit na naman. Ano sabi niya? Bakit kaya ka nagagalit? Sumulpot na lang at tumubo, hindi mo naman tinanim. Ngayon, nagagalit ka na ito'y mamatay. Iyan, isa lamang ang maraming taga-Ninibe. Kung sila'y wawasakin ko't mga mamatay, hindi ba ako malulungkot? Sabi niya, yan ang tao kumisan. Kinatutuwa niya pa'y pagkahamak ng kapwa niya. Kinatutuwa niya yung pagkabulid sa impyerno ng kapwa niya. Yan ba ang nasa Diyos? Mga minamahal ko, manapa kung nakikita nyo at naririnig nyo ang kapwa nyo, alam nyo man na nasa katwiran, kung masama ang bibig, itama nyo. Buhay ba nga, Ma? Tama baga? Tama baga? Sapagkat kayo mismo alam nyo, hoy, ate ka, kay. Ay, sabi naman ng masitchit, wap na, wakpin na. Eh, Ginoo ko, no ka rin kaindu ko. Buhay ba ang Diyos? Tama po ba? Kaya, sabi nga, kung ayaw mong bumaha ng putik ang iyong bakod o ang iyong tahanan, nakikita mo palang padating yung putik, haranggahan mo na. Eh, ayaw mong magkaroon ng putik, pinababayaan mo lang kasi tamad ka. At naghihintay ka pa ng gagawa, ayaw mo. Sabi mo, ay parating ng putik, eka. Hindi naman kumikilos, walang ginagawa. Nang makita niya, saan tabak ang putik? Umupo na lang. Sabi niya, hey, Diyos ka! Karumi ng bahay ka. Ano rin ang mangyayari kung Diyos ko ng Diyos ko? Kumilos ka. Ang tao walang alam kundi humingi, manghingi, ayaw naman gumawa. Gumawa ka ng malalim na pananalig, tumupad ka sa malalim na pagtupad, at kasalanan sa iyong puso at isip nang luminis kang ganap. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tumanaw na naman sa kabilang bakod. Kabuti kaganda ng halaman niya. Kaganda ka ng mga halaman mo. Nakaareglo, nakaayos. Parehas lang naman sila ng bakuran na may pagtataniman. Ba't kaya hindi siya rin magtanim? Yan ang taong mainggitin. Kung ba naman gusto mo yun, gumawa ka rin tulad ng yung kapwa, bakuran, ang may bakuran na nasisilayan mo maganda. Ano ibig sabihin? Nakikita ko minsan ng tao, yung magandang ginagawa ng kapwa-tao, puro salita ito, di niya tularan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga minamahal, may dumating na naman. Maganda naman ka ng sasakyan mo. Magkano mo ba yung binili? Ko, inutang ko lang,
Buti ka pa may nagpapautang sa akin, walang nagtitiwala. Di kaya niya sinuri ang kanyang sarili. Kahit ikay dukha, kung marunong ka makipagkapwa, hindi ka pababayaan ng amang dakila. Buhay ba ang ama? Dumating na naman ang pusa. Nakweka, saan na naman kaya galing ang aking pusa? Ba't hindi kaya siya ang mag-isip-isip? Matatanong mo ba ang pusa? Kung walang isip ang iyong kapwa, ikaw na may isip ang gumawa. Kaya mo tinatanong yung pusa, saan na naman kaya ikagaling ang pusa ko karumi? Linisin mo, may isip ka. Buhay ba ang ama? Minamahal, kay buti ng ama, kay dakila niya, ganang pagkatao, walang mababaybay sa inyo ng ganitong istorya. Kaya't kung may pandinig kayo, kayo'y nakarinig. Dumating si Maria, may bit-bit ng pera. Agad naman siya. Hindi niya tinanong kung saan galing iyon. Nang ibinigay sa kanya, pera. Ay, teka, salamat. Ting ang pulis. Ikaw ang may hawak niyang bag na hinahabol ko sa nang hold up. Hindi ako hindi ako binagay lang sa akin. Kung tinanong naman kung saan galing, hindi ikaw ang uulihin. Buhay ba ang ama? Kung minsan ang tao, pag sa pakinabang, pagdakay tatanggap, pag sa kapahamakan, ayaw namang tumanggap. Sino gumagawa ng kasalanan? Ang Diyos ba? Magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Ginigiyagis ka ng sarili mo. Isip, sinong may gawa? Payapa kang gagalak sapagkat alam mo ang iyong ginagawa. Subalit kung alam mo hindi ka tama, tandaan mo, ikaw rin mismo ang di mapapaya. Ang may pandinig, marinig. Ang taong magmumula ang mga kataga. Subalit, sino ang Diyos na dakila para magtaka ka sa mga himalat salitang mabuti dito sa lupa? Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tandaan ninyo, habang ang tao ay aliw na aliw at sarap na sarap sa kanyang kinakantan, di naman niya maiisip kung anong hulihan. Subalit anuman ang sarap niyang kinakamtan at iniisip niyang bandang huli sa kanyang buhay, di pa rin siya mapapalungit, maliligaw, sapagkat alam niya ang katotohanan. Alamin ang katotohanan at kailan may di kayo mapapahamak ang kaluluwa. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Maliban na nga lamang, dumating ang iyong araw ng pagsilang, birthday mo. Binigyan ka ng regalo ng kakilala mo. Binigyan ka ng regalo ng kakilala mo. Nagkasunod-sunod ang mga kakilala mo. Bubuksan mo ba agad dyan sa harapan pa lang nila? Hindi. Tatabi mo lahat. Pagkatapos kung gusto mo nang buksan, tsaka mo yung bubuksan at doon mo pa lamang makikita kung anong laman. Nagkasunod-sunod ang iyong biyaya, hindi mo inaalam kung sino nagbibigay. Magbibigay ba sa'yo ang di mo kakilala? At di nagmamahal na totoo sa'yo? Kung tunay at tapat ang pagbibigay niya? Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Kung mabait ang pagbibigay nyo at tinanggap ng kapwa nyo, anong kasalanan nila? Subalit kung pala ito susumbat nyo lamang, sino nagkakasala? Kayo o ang binigyan nyo? Mga minamahal ko, ang ama'y tapat kailanman at di nagkakabulang salita niya. Tapat kanino man, kaya't ang bawat tapat na sa kanya'y dumudulog at humihingi, ang pagbibigay niya'y may katapatan. Hindi nagmamarali, hindi nanunumbat, hindi magbibilang. Kaya't ang bawat katapatang ginawa ninyo, hintayin ang ganti. Sapagkat ang Ama, ang ganting pala ay di sinasabi. Ang sorpresa ay lain kayo.
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, mabiyaya po yung Diyos. Totoo po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Mainip kayo po? Ay, anong gusto nyo nang nagsasalita? Nakaluklok, nakaupo, nakatayo. Masaya po bang buhay? Opo, ano? Pag tinanong ka, ba't nakasibangot ka? Ay, sinong nagsabi, kang nakasibangot ako? Ayan, at nakasibangot ka. Ganun na pala mukha niya. Ba't pilit niyang gusto yun? Ano? Ba't kaya ganun ang tao? Ano ba naman kung nakasibangot kung ikaw naman ay hindi galit sa kanya? Tama po ba? Tandaan ninyo, hindi sa sibangot, hindi sa nakatawa ang mabuting pagsasama, kundi na sa magandang samahan kung parehas magmamahalan ang bawat isa. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya lamang ang tao, sumusuri sa itsura, tumitingin sa grasya, ngunit ang Ama di makita. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayo. May tanong baga kayo? Wala kayong itatanong. Wala rin akong itatanong. Kung wala tayong tanong sa isa't isa, tayo na. Umuwi na tayo. Buhay po ba ang Diyos? Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng tunay na liwanag na walang kamatayan, mapuspos kayo ng kabanalan at pangunawang mula sa amang mahal, at kamtinin ninyo ang iba't ibang uri na pagpapalang makagagalak sa inyong buhay, sumainyo ang paghaharing walang katapusan. Habang may buhay, amay, huwag iwa-walay. Tayo na, muli na.